Sa pagsikat ng araw sa kaakit-akit na kanayunan ng Pransya, nagsimula kami sa isang kakaibang pakikipagsapalaran. Ang aming destination, isang nakalimutang mansion na parang syato, nakatago at nababalutan ng makapal na mga halaman. Parang galing ito sa kwentong pambata, isang mahiwagang lugar na naghihintay matuklasan. Habang naglalakad kami sa mga tarangkahang balot ng baging, unti-unting lumilitaw ang kasaysayan ng mahiwagang lugar na ito. Hindi lang ito lumang mansyon, itinayo ito dekada na ang nakalipas ng pamilyang alagad ng sining. Dati itong tahanan ni Madame Seri Sylvie, isang kahangahangang babae na tila nananatili pa rin ang presensya dito dahil naiwan lahat ng kanyang ari-arian. Si Madame Seri Sylvie ay natatanging babae. Iniwan ng asawa sa simula ng kasal, mag-isa niyang pinalaki ang anak, ngunit hindi mapipigilan si Seri. Dahil sa determination, naitayo niya ang negosyo mula umpisa at nagtagumpay sa kabila ng pagsubok. Makikita ang hilig niya sa kakaiba sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa disenyo ng kwarto na natatangi at di pa namin nakita noon. Malungkot, biglang nagtapos ang makulay na buhay ni Seri. Pumanaw siya 20 taon na ang nakalipas dahil sa problemang pangkalusugan sa edad na 50. Iniwan niya ang bahay sa nag-iisang anak na nagdesisyong panatilihin ang anyo nito para mapanatili ang mga alaala. Kaya narito ito ngayon, tila huminto ang oras, tahimik na saksi sa isang pamana ng lakas at pagkamalikhain. Manatili ka lang dahil habang lumalalim ang paggalugad, mas marami tayong natutuklasan sa kwento. Huwag palampasin ang mga lihim ng mahiwagang mansyong ito. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie at si Ginoong Denny ang nasa likod ng kamera. Kamusta sa inyong lahat? Magdadala kami ng panibagong kamanghamanghang episode mula sa Pransya. Kinukunan namin ng video ang natatanging bahay ni Susie Sylvie, isang babaeng mag-isang nanirahan at nagdisenyo ng kanyang dream house. Talagang namangha ako sa loob ng lugar na ito. Medyo magulo, pero sa kabilang banda, napakaganda rin. Ano sa tingin mo dito, Denny? Talagang kakaiba. Dapat mo talagang makita. Makikita mo ito at siguradong mabibigla ka, pero dito tayo magsisimula. Sa harapan ng bahay niya, kung saan si Lily, siya mismo ang nagdisenyo ng bawat sulok ng bahay niya, pati na ang harapan at ang hardin sa paligid nito. Tulad ng nakikita mo, may ilang estatwa pa ring nakatayo dito. Isang lugar para maupo sa labas. Gusto ko talaga ito. Oo, ang lunti sa labas dito. Iniwan na rin ang lugar na ito ng 20 taon kaya sobrang masukal na. Sinasakop na ng baging at ivy. Literal na kinakain na ng puno ang bahay. Bro, parang maliit na syato o kastilyo ang bahay na to para sa akin. Oo. Maliit na tore. Sa tingin ko si Sylvie, isang babaeng sanay mag-isa, ay hindi nagtatag ng lugar na ito mag-isa. Isang magandang pasukan sa lugar na ito, may maliit na parol na nakasabit sa ilalim doon. Nabasa ng tubig ang camera. Oo nga, medyo maulan ang araw ngayon. Pumunta kami sa harap ng bahay niya. Oh, kapag tinitingnan ko ito. Oo, maliit siyang kastilyo pero tama ka naman talaga. Hindi ko iniisip na siya mismo ang nagtayo. Siguro pinaayos, pinaere, o binili niya ito. Pero tiyak siya ang nagpa-remodel ng lahat. Sa tingin ko, medyo luma na rin ang lugar na yon. Hindi talaga siya bago. Hindi! Tingnan mo, may upuan doon. Tingnan mo kung gaano nakasiksik ang mga halaman. Ang ganda. Baka dati umupo siya sa labas kasama ang anak niyang babae, kumakain ng tanghalian. Wow!
ang mga puno ng palma at lahat dito papunta sa harap ng pinto. Gustong-gusto ko ito. Ang ganda talaga. Ngayon na lumago na ang mga halaman, ito ay Oh, mas maganda pa. dito! Anong meron? Wala akong alam! Malamang isa pang upuan ito. Oo, may upuan at maliit na fountain din sa gilid. Hindi ko rin alam yon. Wow! Mahilig ako sa mga bahay na Pranses. Para sa akin, ang baging sa gilid ay tunay na katangian ng isang bahay o abandonadong bahay na Pranses. Gusto ko pang ipakita ang isa pang bagay dito sa bakuran. Bago tayo pumasok sa lugar, ito dito ang gilid ng bahay kasama ang kanyang garahe at lahat ng iba pa dito. Ito, Oo, ito ang gate na matagal nang hindi nagagamit. tingnan mo itong mga ilaw na inaagaw na. Oo nga, grabe ang luntiang hardin naman nito. Oh, napakaganda ng hardin niya to. Totoo, Lalo na dito sa maliit na bayan sa Pransya. Talagang maganda. proud ako na naitala ang kwento niya dahil mag-isa siyang namuhay dito matapos siyang iwan ng asawa at siya lang ang nag-alaga sa anak nila. Dapat talaga siyang maalala. Wow. May maliit na bar sa labas. Nakita mo na ba? Sa tingin ko, bar nga siya sa labas. Oo, para mag-serve ng cocktails at mga inumin at iba pang ganon. Ayos. May maliit na patio sa taas. At lahat ay iniwang bukas. Pagkamatay niya mahigit 20 taon na ang nakalipas, lahat ng pinto at bagay ay naiwan. Gusto ko lang din ipakita ito sa'yo. Heto ang parang panlabas na kusina. Nandoon pa rin ang mga bote ng alak. Kita mo, may bote pa ng kaba o champagne na basta na lang naiwan at nakalimutan dito. Nakakabaliw. Oo. Yan ang mga sakit ko habang nag-e-explore. Ang sakit mo. Pati na rin ang sakit mo. Pati na rin ang sakit ko. Itabi muna natin yan. Pupunta tayo dito sa gilid ng bahay at papasok tayo sa loob para ipakita sa inyo kung paano siya namuhay at kung paano niya pinalamutian ang bahay niya sa kakaibang paraan. Masasabi ko. Sige, kaya... Ayan, pero magbibigay lang ako ng paalala na kalahati ng bahay ay naalisan na ng laman. Sa itaas, kumpleto pa ang gamit, pero sa ibaba, halos wala ng laman ang kalahati ng bahay. Makikita mo agad ito. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Baka anak niya, baka ibang tao. Makikita mo sa mga kasangkapan na lahat ay talagang kakaiba. Ano ang naaalala natin dito? Ang buong bahay. Oo. Sa tingin ko, maintindihan naman ng mga tao, nakakapagpaalala ito ng Kastilyo ng Chantrik sa Portugal na ginawa natin ng pelikula. Ilalagay ko ang link sa taas. Oh, siguradong tingnan nyo yun. Sariling gawa rin ang lugar na ito, kaya kung gusto mong magkumpara, gawin mo na. Kita mo, nandito pa lahat ng mga gamit namin sa buhay namin dito. Lahat ng tasa at plato, lahat ng baso, pati ang magagandang kristal na baso ay nandito pa rin. Tingnan natin kung may laman pa ito. Wala na, talagang walang laman, pero mukhang sariling gawa pa itong cabinet, di ba, Annie? Medyo kakaiba siya kumpara sa mga cabinet na karaniwan nating nakikita. Wow, sige. Dito sa banda rito, meron tayong parang maliit na kusina sa gilid. Hindi ito ang main kitchen. Yung isa pa mas kakaiba at mukhang mas ginagamit kaysa dito. Pero may ilang pinggan na naiwan dito. At isang helmet ng construction. Oh. Siguro mula sa mga taong pumasok dito para linisin ito. Pero mukhang mga tasa niya ito. Oo. Oh. At may bote ng alak na matagal nang nakatambak dyan, hindi pa rin nainom. Ayoko nang tikman yon. Sige,
Pati pagkain at lahat ng bagay nandito pa rin sa loob. Nakakalungkot. Oo, at unti-unti nang nasisira ang lugar. 20 taon na, tumutulo na ang bubong at pumapasok ang tubig, kaya si DK ay nagsisimulang bumagsak. Makikita ang amag sa kisame. Nakakalungkot makita ang amagang ito. Pagkatapos, ang artwork na gawa sa tape ay nakatayo sa gitna, naghihintay mapansin. Talagang nakakalungkot yun. Oh. Dito makikita na natin ang ilan sa mga kakaibang bagay niya na iniwan niya kung saan-saan. May nakita akong isang bagay doon. Itong tapiseryang ito lang. Oo, siguradong maipapakita natin ito. Maganda rin ito. Isang babaeng kumakain ng hapunan, napaka-Pranses. Oo, napaka-Francis talaga, totoo. Oh. Yung tanghalian na yun. Wow, special yun. Sobrang special. O lahat ng bagay sa bahay na to ay magiging sobrang special. Habang mas pumapasok at lumalalim tayo sa bahay, mas nagiging kakaiba ito. Oo, dito meron tayong isa pang kabinet na punong-puno ng mga kakaibang bagay. Halimbawa, itong garapon ng sopas dito na may disenyo ng mga bulaklak. Wow! Yung cabinet at lahat ng baso sa taas nito. Unang gusto kong ipunto pagpasok sa bahay. Mukhang gawa talaga ito sa kamay, gaya ng nakikita mo. Kasama ang leon dito sa taas, ang mga piraso ng bato dyan. At lahat ng ito na nakikita mo ay gawa ni Susie Silvia. Siya, bukod sa negosyo na pinapatakbo niya, ay mahilig ding magtrabaho sa bahay namin. At siya ang nagdekorasyon ng lahat. Makikita natin, gustong-gusto ko ito. Kita mo naman, gawa kamay ito, pero marami pa rin itong alindog. Oh, grabe. May mga lumilitaw na pader ng bato rito. Sa kabila, Ani, kapag lumingon ka, makikita mo rin ang mga tampok ng linya. May maliit na tornilyo sa bibig niya dito. Oh, Hindi ko alam kung para saan yon. Sana hindi yon fountain, hindi ko alam. Sa tingin ko, ito ang pangunahing kusina rito. Makikita mong magulo dito, lalo na sa ilang bahagi ng bahay, kahit di ko alam ang dahilan. Hindi namin alam kung gawa ito ni Silvia, Susie Silvia, o ng mga sumira dito. Siguro, oo. Lahat ng pagkain namin, ang bigas at lahat pa, nandito pa rin. Lahat ng mga pinggan. Naiwan na lubos na natakpan ng sapot ng gagamba, gaya ng nakikita mo, makapal na sapot ng gagamba ang nasa ibabaw nito. Bago siya pumanaw, naghugas siya ng pinggan sa huling pagkakataon at pagkatapos ay hindi na muling bumalik. Tingnan mo ang mga plato dito sa itaas, Danny. Mga tansong plato. Tapos dito sa loob, lahat ng mga plato niya at iba pa ay naiwan pa. Pati mga tasa niya at lahat ay maayos pa ring nakasalansan dito sa cabinet. Ang sarap sa pakiramdam makita ito. Parang napakalaking gulo nito. Oh. Kumpleto pa rin pati lagayan ng pampalasa. Farin, ano ang ibig sabihin niyan? May ilang talaron, alam ko, sa Ingles na bulaklak. Harina. Sa tingin ko, oh. Hindi, iyon ay bulaklakin at Pranses. Oh. Oh. Parang listahan ito ng mga bibilhin na kailangan niya mula sa, ay hindi, parang recipe ito para sa isang bagay. Pareho kasi ang salita sa Portuguese, kaya akala ko malapit ka na. Oh. Ay, Ang ganda talagang makita. Gustong gusto ko rin yung mga nakalitaw na biga dito, magaganda at makakapal na biga. At doon mo makikita yon. Mukhang luma na ang bahay na ito. Gusto niyang gawing mukhang kastilyo o kakaibang lugar ang bahay. Nilagay niya ang palamuti sa itaas. Nagpagawa ng built-in na cabinet
At nandoon pa rin ang lahat ng salamin. Alam mo ba kung ano to, Danny? Oh, ito ay isang beer mug. Tama. At ito ay galing sa Österreich, sa Austria, sabi dito. Nandito sa harap. Maganda ito, kahit papaano. Ein guter Trank, magandang inumin daw. Parang Japanese na chaset ito. Kahanga-hanga. Nandito pa rin lahat ng mga halaman. Tingnan mo itong tampok na ito. Parang nakausli ng kaunti, Ulo ng hayop. nakabaon sa pader. Kakaiba talaga pero nandun. Imbakan. May imbakan at palikuran sa harap mo. Oh, wala namang masyadong interesante. Pero kompleto pa rin naman. Hindi ko mabuksan ito. Sige, pwede nating ipakita yung stained glass window na nasa gilid. At nandito tayo ngayon sa tore ng kastilyo at tore ng bahay. Kailangan kong sabihin, Hindi natapos ang bahay na ito. Tingnan mo yung pader, oo nga, at tingnan mo yung kisame. Talagang hindi pa tapos, kaya hindi pa tapos ang buong loob. oh, medyo kakaiba talaga. Ngunit mag-isa rin siyang babae na kailangan alagaan ang anak, magpatakbo ng negosyo, at ayusin ang bahay kapag may oras. Malaking trabaho talaga para sa kanya. Nagkakagulo na lahat. Wala na ring laman ang kabinet pag binuksan ko. Tingnan mo ang daan papunta sa susunod na kwarto. Espesyal, may mga haligi sa gilid. Oo, mukhang gawa kamay ulit. Ito ay mga tile na pinagpatong-patong. Wow, ang ganda pa rin tingnan ah. Ano ang meron tayo dito sa ibabaw? Ilang estatwa. Mula doon, papasok ka na sa tirahan niya. Hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula. Ang itsura ay napakaiba. O mukhang hindi ito normal na tirahan. Wala man lang sofa o kahit ano. Wala, may isang upuan lang sa gitna ng kwarto. Oo, Grabe! Tapos dito, may maliit na lamesa na may mga libro sa ibabaw nito. Ang mahahalaga para sa preskre. Hindi ko alam. Marunong ako ng Pranses pero hindi ako mahusay. At dito meron tayong butler's trolley, may halaman sa ibabaw, rice cookies, at lahat ng mga florera at alak sa ilalim niyan. Wow! Makikita mong may nag-eempake na ng gamit dito. May mga kahon na may bulaklak. Matagal na iyon kasi lumago ulit ang hardin. Sa palagay ko, ilang taon na rin mula nang nagsimula akong mag-empake at tumigil din. Lahat ng mga kasangkapan dito sa loob ay medyo espesyal din. Wow! May kung ano-anong tiles sa pader. ang weird. Oo, pati itong wallpaper na hindi bagay sa ibang parte ng bahay. Oo, Lahat ay kakaiba at parang wala sa lugar. Mga bote ng alak. Oh, limon. syrup ng limon. Interesante. Tingnan natin ito. Nilalaktawan mo ang malaking elepante sa kwarto. Ay, hindi ko nga naisip na ipakita yon. Ito ang kandelabra. Medyo kakaiba rin pero ang astig niya. Kasabay nito, Parang mga dahon ng bulaklak na bumababa. bumubuka pa sila pero mas mabuting wag hawakan. Akala mo, bumubukas. Oo, sa tingin ko gusto nila. Akala mo ba hindi ko gagawin yon? Oo, Gusto ko yung crown molding sa taas. Medyo espesyal. Tingnan natin sa kabilang side. Sabi ni Sylvie doon. Sa tingin ko siya mismo ang gumawa niyan. ibig kong sabihin kung siya ang gumawa ng bahay, bakit hindi? Oo, mukhang gawa kamay na painting. Gawa kamay na painting.
Pero isang babae ang nakatira dito. Wow! Buong lugar dito, pati mga estante ay puno ng magagandang palamuti at napakagandang mga artipakto. Makikita ulit natin ang gawa kamay na pader, nakalitaw na biga at mga tiles na parang minadali lang ilagay sa likod. Ito ang pintuan na nakita natin mula sa kabila. O yung pintuan sa harap. Pero itong isa, hindi na nabubuksan at wala nang natirang hawakan. Oh, ingat ka dyan. Oo, ang kalat sa sahig. Ngayon, may cabinet na tayo dito na bagay sa iba dahil magkatugma ang mga ito. Iba talaga ang disenyo. Maraming kulay na bihira sa mga abandonadong lugar. Wow! Oh, higit pa sa oh. Narito na naman, painting ulit mula sa kanya, ani Sylvie. At iyan ang kalikasan, di ba, Danny? Tawag mo dyan kalikasan. Wow! Lahat ay espesyal. Wow! Isang patungan ng kandila. Oh, gustong-gusto ko ito. At dito naman sa gilid ng kwarto, may napakalaking masasabi kong panaderya o pugon. Pangluto ito at nagpapainit ng bahay din. Wow. At lahat ng bahagi ng pugon ay naiwan pa rin, gaya ng nakikita mo. Sa ilalim ng mga guho, may belo pa tayong makikita. Gumagana pa rin ito. Ibalik natin ito para makita ang natitirang fireplace, Danny. Hindi ka panipaniwala. Tingnan mo ang mga kandila sa plato na yan. Ang daming nakasabit na bagay kung saan-saan. Oh, gusto ko talagang makita ang bahay na to. Nung nakatira pa siya dito sa lahat ng karangyaan nito, siguradong nakakabaliw pumasok dito. At siguro isa rin siyang napaka-interesanting babae. Para magkaroon ng ganitong lugar at ganitong klase ng pag-iisip na kakaiba talaga, sige, panahon na para umakyat tayo at tingnan ang mga kwarto dahil talagang kamangha-mangha ang mga iyon. Tingnan natin muli ang napakagandang stained glass na bintana. Kailangan mong magdesisyon. Sa tingin ko, kasama na talaga ito sa bahay noon. Pero tingnan mo, Danny, kahit yung mga piraso na yan parang di pa tapos. Oh, at mukhang talagang nakatagilid pa. Oo, kakaiba nga eh. Talagang kakaiba. Hindi ko alam ang meron sa bahay na to. Luma siya pero parang bago rin. Oh. May bagong makinang panahi dito na mukhang hindi mo pa nakita dati. Nakita mo na ba ang tatak nitong isa? Oh, new home? New home. Narinig mo na ba yon? Hindi. Sa tingin ko, isa rin ito. Sa tingin ko, Ingles ang tatak nito. Pero hindi ako sigurado. Kita mo naman, may maliit pang painting sa gitna dyan. Eccentric ang makinang panahi, subukan natin kung gumagana pa. O mag-ingat ka, baka maputo lang sintron. Oh. Oh. Hindi na gumagana ng tama. Ito ay makinang panahi na nasa gitna ng pasilyo. Sa taas ng hagdanan, may kakaibang chandelier na nakasabit. Mukha siyang yelo. Tama! Stalaktita. Stalaktita. Oh, tama. Ang sala. Oh, ang banyo na meron tayo dito. Punong-puno ng magagandang kasangkapan. Nakahiga sa guho. Tingnan mo rin ang hugis at estilo ng banyo. Ito ba'y upuan para sa pagdarasal? Danny, oo. Parang ganun. Diyos ko, bakit ito nandito? Parang sa gitna ng mga guho, may literal na nakahigang upuang panalangin. Nakakalungkot talaga. Sige. Oh. Maghanda kayo dahil papasok na tayo ngayon sa kwarto ng anak ni Sylvie. Pasok kayo.
Danny, natanong lang, nakakita ka na ba ng ganitong kwarto sa abandonadong bahay? Natatandaan ko ngayon. Hindi. Nung una ko itong nakita, talagang nabigla ako. Ang kwarto na to ay talagang mukhang pang prinsesa at maharlika. Gustong-gusto ko ito. Sobrang gusto ko talaga. Pati lahat ng mga kasangkapan dito. Ang pangunahing tampok ng kwartong ito ay ang kurtinang nakasabit at bumubukas diretso sa kama. Wow! Silipin natin ang kwarto. Excited akong makita kung ano ang nandito. Halos wala nang natira, pati damit na iwan. Wow! Nandito pa lahat ng mga damit. Mukhang damit ito ng mas matandang dalaga. Maganda naman ang cabinet kahit papaano. Sobrang gusto ko talaga ito. Pareho lang ang disenyo nito sa mga kasangkapan sa ibaba at kabilang kusina. Pwede kitang paalisin mula rito, sa harap ko. Sa tingin ko, maaaring iyon ay larawan ng kanyang anak na babae. Maganda siya. Wow. Ang mesita sa tabi ng kama ay puno ng porselana. Mayroon pang isang baul ng kayamanan doon sa sulok. Gusto ko yan. Tingnan natin kung puno pa ito. Mga susi. Mga libro at mga liham. Kamangha-mangha ang kama. May parang kama sa langit sa ibabaw nito. Para sa akin, ito ay para lang sa mga lamok. Malamang. Gusto ko pa rin ang mga manika at nasa kama pa sila. Wow! Pagkatapos ng 20 taon, buo pa rin. Perpektong kondisyon pa rin. Kumpara sa ibang bahagi ng bahay, espesyal makita ang ganitong ganda ng kwarto. Gusto ko rin kung gaano kataas dito. Napansin mo ba na napakakaraniwan nito sa Pransya na ang mga kama ay napakataas para akyatin? Siguradong hindi ito para sa mga gabing lasing ka sa labas. At dito sa pader, may isa ka pang magandang painting na nakasabit. Sa tingin ko, pininturahan pa nga ito. Oo, pininturahan ito sa ibabaw ng kahoy. Wow! May mga estatwa sa pader doon. Ganda ng kwarto mo. Okay ka, Denise? Oo, mahirap maglakad dito. Mahirap maglakad kahit saan. Maliit talaga ang kwarto. Parang may Buddha o Hinduismo o Budismo, hindi ko alam. Ninier, wow! Gustong gusto ko yung rebulto, kahit papaano. Ang gininto ang harapan ng kama. May ilang baul din dito. Walang laman. Oh, Wala nang laman yan. Bumibigay na ang side ng kwarto. Malaki talaga ang pinagkaiba ng dalawang side na to. tingnan natin. Simulan muna natin sa lupa. May plato dito na may mga piraso ng marmol. Sa tingin ko, maganda itong piraso. Mga piraso ng marmol. Hindi ako sigurado. Parang inukit muna ito bago nilagay sa loob. Pero di ko alam kung marmol talaga. Wala akong ideya. Napakaganda ng pagkakagawa nito. Pareho rin ang estilo ng mga kasangkapan dito. Kasuotan ng babae at anak na babae rito. Oh, parang maliit na tray ito. Dani, may naiwan pang ilang larawan. Tingnan mo yan. Baka nga, itong babaeng ito, si Susie yan. Si Susie Sylvia Bland. Tama ba? Yung Bland. Oo, at ito ang anak niya. Hindi. Ano bang sinasabi ko? Hindi, tinitingnan ko yung painting doon. Hindi. At dito nakasakay siya sa kabayo. Ang ganda niyan. Isang salamin sa pader doon. Napaka-eksentrikong salamin na naman. Wow!
Tapos may built-in na cabinet na may mga damit pang naiwan. Ayan. Ito ba? Isa pang litrato. Ito ay ilang mga bulaklak. Makikita mo na lumulubog na ang kasangkapang ito at bumabagsak ang bahay dito. Medyo humihiwalay na ito sa pader. Grabe, nakakabaliw. Oh, hindi na nga ito nabubuksan ngayon. Sige. Tara, lumayo pa tayo. Oo. Oo, itinuturo mo na nga yun. Danny, oh. Gusto ko ang mga ukit sa cabinet na ito. Ang ganda. Sa gitna ng guhong pasilyo, may napakagandang kabinet. Wow, nandito lahat ng liham at medikal na bayarin ni Susie. Hindi ko ipapakita ang mga iyon, pero gusto ko lang ipaalam sa inyo. Dito namin nalaman na nagkasakit siya at namatay ng 50 taong gulang. Nakakalungkot makita na ang matapang na babaeng lumaban sa buhay ay maikli lang ang naging buhay. Misteryo ito para sa akin, parang bakit napakaraming bag dito? Baka naglilinis sila, pero di ako sure. Gilid na pasukan ng bahay, galing kami doon, garahe iyon. Lahat nandito, kwarto ni Susie. Makikita mo ang magandang ukit sa itaas ng pintuan ng kanyang kwarto. Wow! Di man kasing kakaiba ng kwarto ng anak niyang babae, maganda pa rin ito. Wow! Maraming likhang sining sa dingding. Mukhang tunay na mabangis ito. Ibig kong sabihin, tunay na kahoy ito. Oo, pinagtrabahuhan na ito ng mga anay. At saka, palagi kong gustong makita yung maliliit na miniature na mga painting sa dingding. Wow, parang hindi totoo ang mga ito, pero ang gaganda nila. Pati mga waiver. Napapansin mo rin ang pagbabalik ng Asian na disenyo dito, gaya ng Buddha at Hindu na estatwa na nakita natin. Yung mga kasama niya rito, tulad ng elepante, waiver at Chinese o Japanese na karatula sa taas ng kama, hindi ako sigurado. Nandoon din sila sa pader. Napaka-interesante. Gusto ko rin yung florera na puno ng bulaklak. At pati na rin ang kama ni Susie mismo ay buo pa rin, maayos pa rin. Wow! Napakaganda nito. Danny, dito ka na sa side na to kasi masikip doon. Ang buong pader ay pinalamutian ng mga espesyal na pamaypay at bentilador. Ang ganda naman yan. Oh, Ang ganda talaga dyan. Oh. natanging disenyo. Lalo na yung Frances at yung Castilla. Oo, ito ang Frances at Castilla. Sa tingin ko, mas mukhang Asian ang mga ito. Frances? Mukhang Frances talaga sila. O itong isa siguradong mukhang Frances. Mukhang Castilla yan. Ito mukhang sobrang Castilla. At kahit dito, yung elepante na nakatayo sa ilalim nito. Wow, ang ganda rin dito. Isang elepante. Danny, siya ito. Siya si Susie. Nakita lang natin siya sa litrato. Tapos ngayon andito ulit siya. Nakatayo sa harap ng bahay. Pero di ko nakita ang pintuang ito. Baka pinalitan na o pininturahan ng puti. Oo, binago niya lahat dito sa bahay. Ang malaking ensiklopedya ng fotografiya ay ensiklopedya ng fotografiya. Ito yung mga klase ng libro na binabasa ng babaeng ito. Sobrang autistic niya. Kaya oo, inaasahan ko na talaga yon. Isang bagay na Ehipto. Wow, ang ganda naman. Tingnan mo ang upuang nakatayo. Hindi ko alam ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong upuan. Kaunting balat lang ito, maliit at siguradong di kumakain ng espasyo.
At yung katabi nito, wow, ito ang inaasahan kong makikita sa isang kastilyo sa Grand Manor. Wow, ang ganda niyan. Napakaganda dito. Dito, papasok tayo sa mas napabayaan na parte ng bahay. Tingnan mo ang sulat sa gilid ng sako. Ang kwarto ni Nancy. Siguro Nancy ang pinangalan natin sa anak dahil siya lang, bukod kay Susie, ang babaeng pangalan na nakikita ko rito. Napaka-interesante. Pauunahin na kita dito kasi masikip at hirap akong lumakad sa unahan mo. Pakiramdam ko ligtas ako. Hindi masyadong ligtas. Hindi. Hindi, ang pader ay parang Sa tingin ko, pwede na tayong umalis. Oh, nandito pa lahat ng tuwalya at iba pa. Nakita mo ba yon? Maayos pa rin ba ang lahat ng nakatiklop at nakapatong sa ibabaw? Sa tingin ko, sa dulo ng kwarto, papasok ulit tayo sa tore. Ay nako, Ay, shoo! nagmumura ako sa channel mo. Pasensya na. Walang problema. Ito pala ang banyo. Wow! Nandyan pa rin lahat ng gamit. Oo, kasama yan sa tore. Dito sa taas, makikita mo ang dulo ng tore na umaabot hanggang itaas. Interesante, pero hindi nila ginawang totoong tore ito. Hindi. Huwag tayong magtagal dito dahil mukhang delikado maglakad dito. Oh, Mag-ingat sa loob ng mga abandonadong lugar dahil minsan may biglang bumabagsak kapag may dagdag na bigat. Sige. Ang kwartong papasok natin ay kay Susie, ang kanyang personal at walking dresser. Lahat ng damit niya ay nandito. bago ang mga damit, pwede ko bang ipakita muna ito? Oh, sige. Gaya ng pintuang ito. Oo nga. Ito ay literal na gawa sa kamay. Oh. Nakikita mo na parang inilagay niya yon sa isang kahoy na frame. Oh, ang ganda, 'di ba? Kahit maganda siya, Sa tingin ko, espesyal talaga ito. Ngayon ko lang nakita ang ganyan. Oo, tulad ng nakikita mo, nandito pa lahat ng damit niya. Yung iba nabubulok na at may amag. itong bahagi ng kastilyo, masama umuulan sa loob. Pero ang buong buhay niya na nasa mga damit ay naiwan dito. Dito sa side na to, lahat ng jacket niya na naipon niya sa mga taon, mga animal jacket niya, leather jacket, lahat nandito. At kitang-kita mo talagang totoo ang mga yon. Oo. Mahirap. Nakakainis pero gumuho na ang lugar. Malungkot. Sabi nila, may mga babaeng mahilig mangolekta ng sapatos at isa siya sa kanila. May daan-daang pares ng sapatos na naiwan dito. Grabe, ang gaganda rin talaga nila. Sige. Narito na tayo sa dulo ng bahay. Pasok ka sa loob. Medyo magulo rin. Oh, may ilang magagandang bagay dito. Oh, may mga ensiklopedia. May mga libro. Pero nakikita mo ulit, Oh, hindi ang bahay. pinagtatrabahuhan pa niya iyon, baka nga hanggang ngayon ay pinapangarap pa rin niyang matapos ang kanyang dream house. Pero hindi niya ito natapos. Akala ko natatanggal ang hagdan dito. Ay hindi pa pala tapos. Natakot ako saglit. Hindi ito ligtas. Hindi. Tingnan mo. Sige. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang mga likhang sining dito sa gitna ng guho. Ang gaganda talaga. Sa cabinet na ito, Danny, di ko alam kung kaya mong ipakita, ako na lang magpapakita. May mga mukha dito na naiwan. Isang maliit na koleksyon ng ganitong klase ng mga mukha. Tingnan din natin sa kabila. Wala masyadong laman doon. At ito ang pasukan papunta sa balkonahe doon.
Tingnan mo ang daming frame at iba pa. Oh, susubukan kong ipakita sa iyo ang ilan doon. May mga sapot ng gagamba dito sa ilalim. Pero ito, hindi gawa ni Sylvie. May mga frame kahit saan dito. Sa ilalim ng upholstered na upuang ito, pati mga larawan. Wow, gusto ko rin ito. Maalikabok ang mga kuting na ito. Pagkatapos, may larawan ng lalaki dito. Totoong litrato, nakakabilib. Natakpan ng sapot ng gagamba ang bintana papuntang balkonahe. Alam mo, nakikita kong gawa ito sa kamay. Paano mo ito nakikita? Oo nga, sigurado. Parang malapit na itong masira. Hindi naman. Sige, isusugal ko ang buhay ko sa pagbaba sa hagdang ito. At ako naman ang susunod. Oo. Ay, grabe. Oo. May gagawin pa siya sa bahay na ito. Sangka. Ilang taon na ang lumipas pero nakahanger pa rin ang mga damit niya. Diyos ko, ang kakaiba talaga. Sige! Bumalik tayo sa labas ng bahay. Mas madilim na ngayon. Maaga kami dumating pero ngayon sumisikat na ang araw. Pero grabe ang kwento. Danny, ang kwento ni Susie Sylvie na siya mismo ang nagtayo at nagtapos ng bahay na ito. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Iba ang kwento. Nakaka-touch ito. Parang magulo talaga ang bahay na to. Hindi ko alam anong nangyari. Parang nilimas lahat. Oh, tama ka. Nakakalungkot para sa kanya ang nangyari sa bahay niya. Pero mabibigyan pa natin siya ng huling alaala at dokumentaryo tungkol sa lugar at kwento natin. Nagpapasalamat ako kay Susie Sylvie sa kanyang buhay. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa panunood ng video ngayong linggo at ang taong nasa likod ng kamera sa pagkuha nito. Ang link ni Danny ay nasa description. Salamat. Like ang video, subscribe sa channel at mag-comment sa ibaba. May links din sa description para sa donations at suporta sa pag-explore namin. At gusto naming magpasalamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang epic na adventure. Paalam, mahal ko kayo.